Taong 1967, isang mainit na buwan ng Mayo sa bayan ng Tampilisan, Zamboanga del Norte. Sa kabila ng kaguluhan ng mundo, may isang binatang tahimik lamang na namumuhay kasama ang kanyang inang si Aling Ason at bunsong kapatid na si Laila. Siya si Simon, 26 anyos, isang responsableng panganay, mabait sa kapitbahay at masipag sa lahat ng gawain. Wala na silang ama na si Mang Renato. Pumanaw makalipas ang 2 taong pagkakasakit sa baga. Dahil doon, si Simon umako ng lahat ng responsibilidad. Mula sa pamamalengke, pagkukumpuni ng bubong, hanggang sa pag-aaral kay Laila, na papasok noon sa kolehiyo. Simon anak, mukhang wala na tayong bigas. Wika ni Aling Ason habang pinakikiramdaman ang halos hungkag na alalagyan ng bigas. Nay, huwag po kayong mag-alala. May makukuha akong racket sa may sentro. May naghahanap daw ng kusinero Baka mapili ako. Sagot ni Simon habang kinakalabit ang lumang kalderong medyo kalawangin na ang gilid. Sa edad na iyon, biyasa na si Simon sa pagluluto. Marunong siyang maggisa, magpakulo at magtimpla ng kahit anong ulam gamit lang ang asin at paminta. Isang araw may dumating na jeep sa palengke. Nakasabit ang taratulang hiring kusinero para sa isang retreat house. Mas mataas na sahod, libre tirahan at pagkain. Agad itong kinuha ni Simon. Tinanong niya ang driver, Manong, saan po ba yung lugar na yan? Sa may baryo, dun sa uwan-uwan. Bandang bundok na yan, medyo malayo, pero tahimik at maraming pagkain. Mga matatanda lang ang mga naroroon Mga trabahador namin halos hindi na bumabalik sa bayan. Sagot ng driver habang ngumunguya ng nganga. Medyo nagtaka si Simon, pero dahil sa kagipitan at kagustuhang mapag-aral ang kapatid, hindi na siya nagtanong pa. 2 araw ang lumipas, nakasakay na si Simon sa isang lumang jeep na papunta sa baryo Uwan-Uwan. Ang kasama niya sa sasakyan ay si Eusebio, isang lalaking may edad, payat at tahimik lang sa isang sulok. Ang sabi nito'y isa raw siyang tagabantay ng retreat house. Matagal na po ba kayo doon, Mang Eusebio? Matagal-tagal na rin, mga 5 taon na. Pagdating nila sa baryo, napansin agad ni Simon ang katahimikan. Walang masyadong bata, puro matanda, lahat nakasuot ng kulay abong damit. Kakaiba rin ng amoy sa paligid, parang pinagsamang tuyong dahon, kape at kaunting panis na karne. Ang retreat house ay hindi talaga mukhang gusali. Isa itong malaking bahay na yari sa makapal na kahoy. May mga poste ng batong itima at may balag ng halamang gumagapang sa may bubunga. Sa loob sinalubong siya ni Petra, isang matandang babae na may masangsang na pabango at nanlilisik na mata. Ikaw ba yung bagong tagaluto? Mabutit dumating ka. Sabik na mga taga-baryo sa luto mo. Wika ng Petra na yon habang hinihimas ang mahabang buhok na kulay puti na. Tumango lang si Simon. Ako po si Simon, ma'am. Gagawin ko pong maayos ang trabaho ko. Mabilis niyang natutunan ang galaw sa retreat house. Araw-araw gigising siya ng alas 5 ng umaga. Magluluto ng agahan. Karaniwan sinangag, itlog at tinapang isda. Ngunit sa 3 araw, doon na siya nagsimulang magtaka. Simon, tawag ni Berta, isang matandang taga-silbi doon. Ito ang ihahalo mo sa giniling mamayang gabi. Lutuin mong maigi. Pagtingin niya sa tray, halos madurog ang sikmura niya. Kulay abo ang karne, mabaho parang bulok na lamang loob. Aling Berta, sigurado po ba kayo? Parang hindi po ito karaniwang baboy o baka. Sabi ni Simon. Huwag ka nang magtanong. Ganyan talaga dito. Lutuin mo na lang. Matalim ang titig ni Aling Berta. Nagdalawang isip si Simon pero wala siyang magawa. Hindi niya kayang iwan ang trabaho dahil malayo siya sa bayan at wala siyang pamasahe paalis. Iniisip din niya si Laila na nangangailangan ng pangmatrikula. Pagsapit ng gabi, inihain ni Simon ang giniling.
Lahat ng taga-baryo ay nagtipon sa isang malaking hapag sa silong ng bahay. Tahimik silang kumakain. Wala ni isa ang tumatawa o nagsasalita. Ngunit ang ikinabigla ni Simon ay nang makita niyang unti-unting nag-iba ang itsura ng mga matatanda. Si Petra, ang kanyang tagapangasiwa, ang mga mata nito ay naging pula. Si Berta, unti-unting lumabas ang mahahabang dila na parang ahas. Si Eusebio, naging parang aso ang nguso habang ngumunguya ng giniling. Dahil sa kaba, napatras si Simon. Napatingin siya sa gilid ng hapag at nakita niya ang isa sa mga plato. May maliit na kuko ng tao, kasabay ng laman na giniling. Nang makita ni Simon ang kuko sa plato, halos matapon niya ang hawak sa kutsara. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang napapatras. Pilit niyang iniiwas ang mata sa mga nilalang na masigasig pa ring ngumunguya ng kanyang niluto. Halos mabulunan siya sa kaba. Napansin niya si Petra. Simon, Sabi nito, bakit hindi ka kumakain? Tikman mo rin. Ikaw ang nagluto, hindi ba? umatras pa si Simon ng kaunti. Pinilit ngumiti. Busog na po ako, ma'am. Kanina pa po kasi habang nagluluto ako, tikim ako ng tikim eh. Kaya medyo hindi ko na po kaya. Tumango si Petra, ngunit hindi inalis ang titig sa kanya. Tumayo ito at lumapit. Sinundan si Berta at Eusebio. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Simona. Sige, pahinga ka na. Bukas mas masarap ang lulutuin mo. Mas sariwa, may bagong darating. Naglakad si Simon paakyat sa kanyang maliit na kwarto sa ikalawang palapag ng bahay. Pagpasok niya, agad siyang nagkulong. Nanginginig siya, nanlalamig ang likod at noo. Sa loob ng kwarto may iisang bumbilyang kulay dilaw ang ilaw. Inuupuan niya ang gilid ng papag at hinahaplos ang bulsa ng kanyang pantaloon. Nandoon ang lumang larawan ni Laila. Hawak ang diploma noong high school graduation. Hindi ko pwedeng iwan to. Kailangan ko ng pera. Bulong niya sa kanyang sarili. Pilit na pinapakalma ang takot sa kanyang dibdib. Ngunit sa gabing yun, halos hindi siya nakatulog. Sa ibaba may naririnig siyang tila pag-iyak. Manipis, mahaba, parang tinig ng batang babae. May kasamang ungol ng hayop. Hinihila niya ang kumot hanggang dibdib at nananatiling nakadilat buong gabi. Kinabukasan, maaga siyang bumaba. Wala pa ang ibang tao sa kusina. Bumungad sa kanya ang isang treya na may takip. May nakapatong na papela. Simon, ito ang ihahalo mo sa tinola mamaya. Gamitin mong lahat. Wika ni Aling Petra. Dahan-dahan niyang iniangat ang takip. Bumungad ang hilaw na karne. May bahagyang balat pa at sa gilid nito may maliliit na hikaw na kulay pilak. Napaatras si Simon. Kilala niya ang hikaw na yun. Nakita niya iyon isang beses sa isang dalagang dumaan kahapon sa harap ng retreat house, sakay ng kabayo. Hindi taga-baryo, dayo lang. Nagpaalam na mag-iigib sa poso ng retreat house ito. Diyos ko, mahinang usal ni Simon. Teka, tao to ah. Dagdag pa niya. Mabilis niyang tinakpan muli ang treya. Hindi siya makakain, lalo na't nalaman na niya nga hindi karaniwang karne ang pinapakain sa kanila. Sa labas ng kusina biglang dumungaw si Eusebio. Tahimik ito ngunit nakatitig ng diretso. Lutuin mo na. Baka malit ka sa hapunan mamaya. Mas mainit ang ulo ng mga matatanda pag gutom. Hindi na sumagot si Simona. Tumango lang siya. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi na siya pwedeng manatili pa roon. Kinagabihan, pinilit ni Simon na magluto gamit ang karne. Ngunit hindi niya ito hinalo sa tinola. Imbis na iyon ang gamitin, kumuha siya ng manok mula sa tagong sulok ng kusina. Tahimik niyang niluto ang sariling bersyon. Ngunit ng oras ng kinain na, agad itong napansin ni Aling Petra. Simon, bakit parang iba ang lasang niluto mo ngayon? Tanong nito habang ngumunguya. Nagkatinginan sina Berta at Eusebio.
Tumigil ang lahat sa pagkain. Hindi makasagot si Simon. Pumikit siya sandali saka nagpanggap. Pasensya na po, Ma'am Petra. Naubusan po tayo ng karne kanina eh. Hindi ko na po nahaluan. Tumayo si Petra. Bakit hindi mo sinabi? May bagong dating, hindi ba? Saan mo nilagay ang karne? Mabilis itong lumapit at dinampot ang sandok. Madam Petra, baka hindi naman talaga niya sinasadya. Sabat ni Berta ngunit may pagdududa sa boses nito. Pinilit ni Simon na magpaliwanag. Pasensya na po, hindi ko po sinadyang palitan. Ayoko lang pong isama kasi may masamang amoy na po eh. Baka mapanis. Tahimik ang paligid, walang kumibo. Maya-maya, dumampot ng hiwa ng nilutong tinola sa Petra at inilapit sa ilong. Inamoy, lalong lumalim ang kunot sa kanyang noo. Teka, hindi ito karne ng tao. Bulong nito sa kanyang sarili. Biglang tumayo si Eusebio at sinampal ang mesa. Anong ibig sabihin nito, Simon? Niloloko mo kami? Bago pa siya makasagot, mabilis na sinunggaba ni Petra ang kanyang braso. Mainit ang kamay nito at ang kuko. Mahaba at matutulis. Simon, hindi ka pwedeng magsinungaling sa amin. Hindi mo kami kayang linlangin. Bulong ni Aling Petra. Mabilis na binawi ni Simon ang kamay at umatras. Pasensya na po. Ayoko na po magtrabaho dito. Pauwi na po ako. Hindi ka makakaalis dito. Sabay-sabay na sambit ng mga matatanda sa paligid ng hapag. Tumakbo si Simon paakyat sa kwarto. Kinuha ang kanyang baga at tumalon palabas ng bintana sa likod ng bahay. Dumiretso siya sa gubat na nasa likuran ng retreat house. Sa gitna ng dilim, patakbo siyang binaybay ang makitid na daan. Wala siyang dalang pagkain, wala ring ilaw. Ang tanging baon niya ay dasal at lakas ng loob. Sa kanyang likuran naririnig niya ang pag-ungol ng mga kung anong nilalang. Parang maraming paa ang kumakaskas sa lupa. Parang amoy dugo ang hangin. Tuloy-tuloy lang siya sa pagtakbo hanggang sa marating niya ang isang sapa. Doon siya sumubsob at uminom ng malamig na tubig. Nanginginig, gutom at sugatan ng tuhod. Diyos ko po, tulungan niyo po ako. Layla, huwag ka mag-alala. Makakauwi ako. Sa kanyang paglingon, may naaninag siyang anino sa kabilang bahagi ng sapa. Matangkad ito, baliko ang katawan at ang ulo ay parang sa paniki. Hindi na siya naghintay pa. Muling tumakbo si Simon. Habang tumatakbo si Simon, parang may sumasabay na hangin sa kanyang mga hakbang. Tumatalbog ang kanyang puso sa dibdib. Mabilis ang takbo. Hindi niya naalintana ang kakapusan ng hininga at ang masakit niyang mga binti. Ang mga anino sa gubat ay nagiging mas matindi, mas mabigat at tila may mga mata na sumisilip mula sa likod ng mga puno. Sa bawat pagtakbo, ang hangin na dumarampi sa kanyang balat ay malamig at mabagsik. Ang daanan na tinatahak niya ay puno ng mga nakatagilid na sanga at malalaking ugat na parang sumasabot sa kanya. Hindi siya pwedeng huminto, hindi siya pwedeng magpahinga. Kahit ilang minuto pa ang lumipas, ramdam niyang nawala na siya sa direksyon ng retreat house. Wala na siyang naririnig kundi ang kaluskos ng mga puno at mga hininga ng hangin. Huwag na sana siyang mahuli. Nang marating niya ang isang bukas na espasyo, huminto siya saglit upang magpahinga. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang may maliit na kabundukan malayo. Ang taas ng mga puno na parang gumagalaw sa ilalim ng dilim ng gabi. Dito na siya nag-isip kung ano ang gagawin. Kung babalik siya, baka siya'y hulihin. Kung magpapatuloy siya, wala siyang tiyak na patutunguhan. Habang nananatiling nakatayo sa bukirin, nakaramdam siya ng kakaibang presensya. May dumaan na hangin, malamig, may amoy, amoy na pamiryara, parang amoy ng inihaw na karne. Tumigil siya, pumikit at pinagmasdan ang paligid. Bigla, may narinig siyang tunog mula sa kanyang kanan. Dahan-dahan siyang lumingon. Mula sa likod ng mga puno, isang anino ang dumaan. Hindi niya ito nakilala ngunit alam niyang hindi ito normal. Teka, ano to?
Tumalikod siya at mabilis na nagtakbo palayo hanggang sa makarating siya sa isang ilog na naman. Mabilis ang agos ng tubig at matarik ang pampanga, subalit wala na siyang ibang mapuntahan, kaya't minabuti niyang dumaan sa gilid ng ilog. Habang tumatawid siya, naramdaman niyang parang may sumusunod sa kanya. May malamig na hangin na dumadaan mula sa kanyang likuran at naririnig niyang may mga paa na dahan-dahang sumusunod sa yapak niya. Hindi siya tumingin. Alam niyang kung titingin siya, hindi siya makakatakas. Nakikita niya ng parang may ilaw sa kabilang dulo ng ilog. Isang maliit na kubo na may kalawangin na ilaw na nagmumula sa lampara. Naisip niyang baka iyon ang huling lugar na makakatulong sa kanya. Pinilit niyang magmadali, ngunit ang mga tunog na yapak sa kanyang likuran ay parang sumasabay sa bawat hakbang niya. Kailangan niyang matulungan ang sarili. Mabilis na dumaan siya sa ilog at nakita niyang may maliit na bahay sa kabila. Pinilit niyang umakyat sa hagdan-hagdan patungo sa kubo. Ngunit nang makarating siya sa tuktok, narinig niyang may matalim na boses mula sa likod. Huwag mong kalimutan, Simon. Hindi ka makakalabas sa amin ng buhay. Ang tinig na iyon ay boses ni Aling Petra. Tumigil siya sa kanyang paglalakad at natakot. Hindi na siya nakalabas. Hinanap siya, hinabol siya. Ang kubo sa tuktok ng bundok ay hindi nakatulong. Ang mga mata ng aswang ay nakatutok sa kanya mula sa paligid. Ang mga matang nanilisik, ang mga kuko na matutulis at ang mga katawan na parang dumudugo. Si Petra, si Berta at Eusebio ay naroon, nakaambang na sumugod. Simon, wala ka ng kaligtasan, sabi ni Petra. Ang huling naalala ni Simon ay ang nakakatakot na mga mata, ang mga pangil na nakalabas at ang malamig na hangin na sumusuong sa kanya. Tumakbo si Simon papasok sa kubo. Mabilis niyang isinara ang pintuan at sinuksok ang isang kahoy na upuan sa likod nito para harangan. Humihingal siyang napaupo sa sulok. Pinapakinggan ko may mga yapak sa labas. Tahimik na, pero alam niyang nasa paligid pa rin ang mga nilalang. Maya-maya, may kumaluskos sa bubong. Sumunod ay mabigat na mga yabag sa gilid ng padera. Lumalakas ang kabog ng dibdib ni Simona. Pumikit siya at pinilit na huwag gumawa ng ingay. Kinuha niya ang kutsilyong nakita niya sa isang lumang aparador sa tabi ng kusina ng kubo. Kalawangin ito pero sapat na para ipagtanggol kung sakali. Isang bintana sa likod ang biglang nabuksan. Pumasok ang malamig na hangin at kaagad niyang sinilip. Wala siyang nakita pero may aninong gumalaw sa may damuhan. Simon, lumabas ka na dyan. Halika na, huwag mo nang gawing mahirap pa to. Hindi ka na namin sasaktan kung babalik ka. Umiling si Simona habang pinipigilan ang sarili sa pag-iyak. Tinititigan niya ang kutsilyo. Hindi siya susuko, hindi siya babalik. Lumipas ang ilang minuto nang walang kumikilos sa labas, hanggang sa may narinig siyang yabag papalayo. Akala niya'y ligtas na siya pero isang iglap lang ay may sumipa sa pintuan ng kubo. Tumilapo ng upuan na nakasuksok doon. Bumukas ang pinto at tumambad si Eusebio. Nakalabas ang mahabang dila, kulay abo ang balat at ang mga kukoy tila kutsilyo sa sobrang talas. Tumayo si Simon at itinutok ang kutsilyo. "Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit!" Sigaw niya, nanginginig ang kamay. Ngunit ngumisi lang si Eusebio at sumunod. Hawak ang isang pangil na parang pinutol mula sa hayop. Inundayan siya nito ng suntok. Nakailag si Simon at naitaga ang kutsilyo sa gilid ng tiyan ni Eusebio. Umungol ito pero hindi nasaktan. Parang wala lang. "Hindi mo kami matatalo sa ordinaryong bakal lang." Tumakbo si Simon sa likod. Dumaan sa maliit na labasan at tumalon palabas ng bintana. Bumagsak siya sa putikan. Sugatan ng braso pero tumayo kaagad. Dumiretso siya sa kagubatan, palayo sa kubo. Umiiyak na sa takot. Ginuguhit ng mga sanga ang kanyang balat habang sumusuong siya sa gitna ng madilim na halamanan.
Ilang oras siyang naglakad-lakad sa kakahuyan. Walang dalang tubig, walang pagkain. Gutom, pagod at sugatan. Hanggang sa makarinig siya ng malalim na tinig mula sa likuran. Simon! Busis ulit ni Aling Petra. Nasa likod na naman niya. Simon, kahit saan ka magtago, maaamoy ka namin. Ang pawis mo, ang takot mo, yan ang nagpapalakas sa amin. Dahan-dahan sang umatras hanggang sa maramdaman niyang may tumama sa kanyang likod. Punong may uka sa katawan. Napatingala siya at nakita ang anino ng isa pang nilalang sa may sanga. Hindi siya makagalaw. Nakalutang ito. Matangkad, payat, mahaba ang buhok at ang mga mata ay kumikislap sa dilim. Biglang nagdilim ang paligid. Nawala ng ulirat si Simona. Nagising siyang nakahiga sa loob ng isang silid na hindi pamilyar sa kanya. Amoy herbal ang paligid. Maliwanag ang ilaw ng araw mula sa siwang ng kawayan. Nang lumingon siya, may isang matandang babae na nakaupo sa tabi niya. May hawak itong dahon at pulang tela. Ayos ka lang ba, iho? Natagpuan ka ng asawa ko sa gilid ng ilog. Walang malay. Umupo si Simona. Sakit ang una niyang naramdaman sa mga braso at binti. Sugat at galos pati pasa. Nasaan po ako? Tanong niya. Nandito ka sa Sitio Matikaw, sa dulo ng Tampilisan. Ilang kilometro ang layo niyan sa baryo Uwan-Uwan. Hindi po ba may mga aswang sa lugar na yon? Halos hindi makalunok si Simona. Tumango si Aling Laleng. Matagal na naming alam ang tungkol sa kanila, pero bihira kami nakakarinig ng may mga nakakatakas. Ikaw pa lang ang nakaligtas sa nakita naming buhay. Lumakas ang tibok ng puso ni Simona. Hindi siya makapaniwala. Pasensya na po. Hindi ko po alam. Akala ko po retreat house. Nag-apply lang po ako bilang kusinero. Tama yan, iho. Huwag mo nang balikan ang lugar na yon. Hindi lahat ng liblib ay tahimik. Yung iba pinapatahimik kasi para hindi marinig ang mga sigaw. Sabi ni Aling Laleng. Kinabukasan pinakain si Simon ng mainit na lugaw at pinahinga ng 2 araw. Binigyan siya ng bagong damit at kapirasong salapi para makauwi sa kanila. Bago siya umalis, binigyan siya ni Aling Laleng ng pulang panyo na may lamang isang bagay. Mutya iyan ng nyog. Nakakakontra yan sa mga aswang. Huwag mong iwawala. Ilagay mo sa bulsa mo palagi. Pagbalik niya sa kanilang bahay, sinalubong siya ni Aling Ason at ni Laila, ang kanyang totoong kapatid. Lumuluha ang matanda at niyakap siya ng mahigpit. Akala namin na hindi ka na babalik, sabi ni Aling Ason habang humihikbi. Niyakap ni Simon si Laila. Hindi na ako babalik sa kahit anong trabahong hindi ko tiyak. Pasensya na kayo. Muntik na ako mawala. Simula noon, iniwasan na ni Simon ang pag-a-apply sa malalayong lugar. Pinili niyang mamuhay ng simple. Nagtinda siya ng lugaw sa tapat ng kanilang bahay habang si Laila ay pinagpatuloy ang pag-aaral. Isinalaysay ni Simon ang kanyang naranasan sa iilang kakilala at kapitbahay. Ilan sa kanila ay natakot at ang ilan naman ay hindi naniniwala. Pero mahalaga, nakaligtas siya. Makalipas ang 2 linggo mula nang makauwi si Simon, unti-unti siyang bumalik sa normal na pamumuhay. Kahit may takot at bangungot pa rin sumusulpot tuwing gabi, pinipilit niyang magpakatataga. Tuwing madaling araw, maaga siyang gumigising para magluto ng lugaw, tokwat baboy at pritong itlog sa maliit nilang pwesto sa harap ng bahay. Si Laila, ang kanyang kapatid, ay balik eskwela na rin. Si Aling Ason naman ay lagi pa ring tahimik pero ramdam ang saya sa kanyang mga kilos kapag nakikitang masigla ang kanyang mga anak. Anak, hindi mo na kailangan pang bumalik sa ganoong trabaho. Dito ka na lang, wika ni Aling Ason habang tinutulungan si Simon magbalot ng tinapay sa dahon ng saging. Opo, Nay. Ayoko na po sa malayo. Dito lang po ako. Isang araw ng Sabado, habang naglalako ng nilutong pagkain sa kabilang baryo, may tumawag sa kanya. Mula sa gilid ng kalsada, isang lalaking may sombrero, may puting buhok at may hawak ng isang baston.
Simon, ikaw ba yan? Tanong ng lalaki. Opo, ako po to. Kilala niyo po ako? Hindi kita kilala, pero kilala ko ang nangyari sa'yo. Ako si Samuel. Ako ang dating kusinero ng retreat house bago ikaw. Napatigil si Simon. Parang nanigas ang kanyang katawan. Anong sabi po ninyo? Luminga si Samuel sa paligid. Pagkatapos ay hinila si Simon sa lilim ng puno. 3 taon ako nagtrabaho sa baryo Uwan-Uwan. Nakatakas ako. Akala ko ako lang ang nakaligtas. Mahinang sabi ni Samuel. Napabalita sa lugar na ito na may batang lalaki daw na muntik ng kainin ng mga aswang, pero nakatakas. Alam ko kaagad na ikaw yon. Bakit kayo bumalik dito, Mang Samuel? Tanong ni Simon habang nanginginig ang kamay. Hindi ako bumalik para maghanap ng gulo. Bumalik ako para magbabala. May gumagalang taga-baryo Uwan-Uwan. Nakatanggap na naman ng ulat ang mga taga-bundok. May nawawala raw sa hayop. At ang isang bata raw ang natagpuang walang bituka. Natatakot ako, Simon. Baka hindi pa tapos ang paghahanap nila sa'yo. Napatitig si Simon kay Samuel. Tila nabalot ng lamig ang kanyang dibdib. Ako na naman ang babalikan nila? Hindi lang ikaw, pati ang mga mahal mo sa buhay. Sabay sulyap ni Samuel kay Laila na noon ay nakaupo sa tapat ng karinderya niya. May hawak na libro. Mula noon naging mapagmatsyag si Simon. Tuwing gabi, sinisigurado niyang lahat ng bintana ay nakasara at may bawang sa mga sulok ng bahay. Ang pulang panyong may mutya ng nyug ay palaging suot niya. Maging si Aling Ason at Laila ay inutusan na rin niyang huwag magpapagabi sa daan. Isang gabi ng Miyerkules, habang sila ay kumakain ng hapunan, may kumatok sa pintuan. Simon, may bisita ka yata. Tumayo si Simon, lumapit sa pinto at binuksan ito ng bahagya. Isang babae ang nasa labas. Mahaba ang buhok, payat, nakasuot ng puting damit na may bahid ng putik sa laylayan. Pwede po bang makainom ng tubig? Mahinang tanong ng babae. Sige, sandali lang po. Kukuha lang po ako. Sagot ni Simon. Isinara niya sandali ang pinto at kumuha ng baso. Pagbalik niya sa labas, wala na ang babae. Pagligo niya sa kalsada, wala ring bakas ng tao. Maging ang mga aso sa paligid ay tahimik. Napansin ni Simon na may naiwan sa harap ng pinto. Isang itim na panyo, may bahid ng dugo sa gitna. Kinabukasan dumiretso si Simon kay Samuel at isinama ang panyo. Ganito rin ang ginagawa nila sa akin dati. Sabi ni Samuel habang hawak ang panyo. Marka ito, ibig sabihin, nahanap ka na nila. Anong dapat kong gawin? Tanong ni Simon. May kilala akong matanda sa bundok ng La Libertad. Si Mang Ato. Dati siyang albularyo. Siya lang ang nakakapigil sa mga aswang na yon. Kailangan mo pumunta sa kanya. Kinabukasan maagang bumiyahe si Simon papunta sa bundok ng La Libertad. Mahigit 2 oras ang lakad mula sa huling sakayan ng habal-habal. Tinahak niya ang makitid na daan, puno ng batong madudulas at damuhang hanggang tuhod. Sa kalagitnaan ng kagubatan nakita niya ang isang lumang bahay kubo. May palamuting bawang sa harap at mga palaspas sa bubong. Pagdating niya roon, sinalubong siya ni Mang Ato. Isang matandang matikas pa rin ang tindig, puti ang buhok at may suot na pulang salakot. Alam ko ang sadya mo dito. Simon, tama. Huwag kang matakot. Hindi ka nila basta-basta mahahawakan dito. Paano niyo po ako matutulungan? Hindi sapat ang mutya na binigay sa iyo para sa klase ng mga aswang na uwan-uwan. Iba ang lahi nila. Sinaunang uri. Kailangan mo ng mas malakas na proteksyon, pero may kapalit. Napalunok si Simon. Ano pong kapalit, Mang Ato? Tatawagin kita sa tuwing may kailangan akong tulungan na tulad mo. Hindi ko na kayang lumaban ng mag-isa. Matagal na akong pinupuntirya ng mga yon. Pero kung magsasama tayo, mas malaki ang tsansang tapusin sila. Tumingin si Simon kay Mang Ato. Muli niyang naalala ang mga mukha ng mga taga-baryo Uwan-Uwan. Ang mga mata, ang balat, ang amoy ng niluto niyang giniling. Payag po ako, basta walang mangyayaring masama sa aking pamilya. Mula ng araw na yon, sinanay ni Mang Ato si Simon sa paglikha ng mga anting-anting.
paghahanda ng halamang gamot at paglalagay ng proteksyon sa bahay. Pinakita din sa kanya ang mga lihim ng mga nilalang ng dilim, kung papaano sila makita kahit nakatago, kung papaano sila kilalanin kahit nakikihalubilo sa tao. Sa loob ng isang linggo, na araw-araw na sinanay ni Mang Ato si Simon sa mga pamamaraan ng depensa laban sa mga aswang. Madalas silang magpunta sa looban ng kagubatan upang maghanap ng mga sangkap para sa mga langis, insenso at mga anting-anting. Sa bawat pagsasanay, mas naging matatag ang katawan ni Simon at mas lumalim ang kanyang kaalaman. Simon, tandaan mo ang pinakamabisang sandata ay hindi lang anting-anting umutya, kundi ang tapang at paninindigan mo sa iyong sariling layunin. Tumango si Simon. Ang layunin ko lang, Mang Ato, ay maprotektahan ang pamilya ko. Hindi ko hayaang may makuha pa sa kanilang iba. Isang gabi habang nasa gitna ng isang ritual si Simon, biglang lumakas ang hangin sa paligid. Ang mga apoy ng kandila ay tila biglang pinatay ng isang iglap. Napahinto siya sa pagdugtong ng hibla ng buhok ng kalabaw sa mutya ng nyug. Mang Ato, sigaw ni Simon na habang nakatingin sa labas ng kubo. Walang sumasagot. Lumabas siya. Dala ang kanyang kutsilyong bindisyonan ng langis ng tanglad. Sa may puno ng santola, may nakita siyang nilalang. Itim ang katawan, nangingintaba at ang matay parang baga sa pula. Simon, kamusta ka na? Biglang sumulpot sa kaliwa si Eusebio at si Berta naman sa harapan niya, at sa kanan naman si Aling Petra. Sinalubong siya ng masangsang na amoy na parang pinagsamang panis na dugo at sinunog na balahibo. Mukhang malakas ka na, pero hindi pa tapos ang kasunduan natin. Inundaya ni Simon ng taga si Aling Petra gamit ang kutsilyo, ngunit mabilis itong nakailag at biglang naglaho sa hangin. Mula sa likod, may sumunggab sa kanya, si Eusebio. Nakangisi itong lumabas mula sa dilima. Bago pa man siya matumba, may mabilis na putok ng apoy ang tumama sa katawan ni Eusebio. Napaurong ito at napasigaw. Hindi mo siya madadala ngayon. Umuwi na kayo sa pinanggalingan nyo, sabi ni Mang Ato. Mabilis na naglaho ang tatlo, kasabay ng pag-ihip ng malakas na hangin. Naiwang nanginginig si Simon habang tinatapik ni Mang Ato ang kanyang balikat. Huwag ka magpapadala sa takot. Ito lang ang simula. Pagbalik nila sa kubo, agad na tinarangkahan ni Mang Ato ang mga bintana at pintuan at naglagay ng abo sa mga lagusan. Hindi na sila basta-basta aalis. Kailangan natin silang tapusin, Simon. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa lahat ng biktima nila. Papaano po natin sila matutuntun? Tanong ni Simon habang binabalutan ang kanyang sugat sa braso. Kailangan natin ng bagay na laging galing mismo sa kanila. At alam kong meron ka. Naalala ni Simon ang itim na panyo na naiwan sa kanilang pinto. Mabilis siyang tumayo at kinuha ito mula sa kanyang bag. Iniabot niya ito kay Mang Ato. Eto yon. Dito ko gagamitin ang salamin na gawa sa lumang hibla ng buntal. Dito natin makikita ang tunay nilang anyo at kinaroroonan. Sa sumunod na araw, gamit ang salamin na inilubog sa pinaghalong dugo ng manok at abo ng sunog na balat ng kalabaw at langis ng igas, nakita nila sa salamin ng isang bahagi ng gubat na pamilyar kay Simon. Iyan ang likod ng retreat house. May bahagi dyan na may malaking puno na may uka sa gitna. Doon ako unang nakakita ng nilalang na parang paniki ang ulo. Tumango si Mang Ato. Doon tayo pupunta. Kinagabihan, dumaan sila sa kahabaan ng ilog patungo sa Barangay Uwan-Uwan. Suot ni Simon ang pulang tanyo na may mutya. Habang si Mang Ato ay bitbit ang sako ng mga kagamitan, bawang, asin, langis at krus na yari sa kahoy ng bayabas. Habang papalapit sila sa lugar, ramdam nila ang lamig ng hangin. Walang alingaw-ngaw, tahimik ang buong paligid. Ni kuliglig ay walang naririnig. Dito. Diyan natin sila mahuhuli. Dahan-dahan silang pumasok sa guwang. Sa loob may nakita silang mga pinagtagnik-tagning buto,
May mga palatandaan na ginamit itong taguan o tirahan. May bigla silang narinig, mahinang yabag kasabay ng paglangit-ngit ng kahoy. Sila yan, bulong ni Simon. Itinago nila ang kanilang sarili sa likod ng mga bato. Tumambad kina Simon at Mang Ato ang tatlo, si Petra, Berta at Eusebio. Nakaupo palibot ng isang batang babae na nakatali sa gitna. Huwag kang matakot, iha. Masarap ang karni mo. Mas sariwa. Mas bata. Biglang sumigaw si Mang Ato. Ngayon na, Simon! Itinapo ni Simon ang bote ng langis ng igas sa paligid habang si Mang Ato ay pinapalo ng krus ang lupa. Umusok ang paligid at isang malakas na pagyanig ang sumabog mula sa gitna. Si Aling Petra ang unang sumugod kay Simon, pero nasapul siya ng kutsilyo na ibinabad sa mutya ng langka at dugo ng pusa. Napatras ito, bumaluktot ang katawan at nagsimulang magliyaba. Sumunod si Berta, ngunit nahagip ni Mang Ato ng sulo. Napasigaw ito at tumakbo papalabas ng kuweba. Si Eusebio, bagamat nasugatan, ay nakalapit kay Simon at sinakal ito. Akin ka pa rin, sigaw ni Eusebio habang dumidikit ang ilong sa mukha ni Simon. Sinaksyak siya ni Simon sa dibdib gamit ang matulis na krus. Tumigil sa paghinga si Eusebio at nagbago ng anyo. Naging itim na usok at naglaho sa ere. Agad nilang tinakbo ang batang babae at pinutol ang tali nito. Umiiyak ito, nanginginig pero ligtas na. Huwag ka matakot, ligtas ka na, bulong ni Simon sa babae. Habang patuloy ang pagtakbo nilang tatlo, kasama ang babae ng guwang, hindi nila alintana ang mga tinik at sanga sa daan. Ang mahalagay makalayo sila sa kuta ng mga aswang. Humihingal ang bata, nanginginig pa rin ang takot, habang si Simon naman ang may hawak sa kanya. Si Mang Ato naman ay nasa likod nila, hawak ang sako na gamit, siniguradong walang sumusugod sa kanilang direksyon. Pagdating nila sa bungad ng ilog, huminto sila. Huminto sila sa isang malaking bato at doon muna nagpahinga. Anong pangalan mo, iha? Tanong ni Mang Ato sa bata. Lina po. Lina ang pangalan ko. Ah, ganun ba, iha? Huwag kang mag-alala, wala kang dapat ikatakot. Anak ka ba na taga-uwan-uwan? Tanong ni Mang Ato. Hindi po. Taga Balitang po kami. Inakay po ako ng isang babae. Sabi niya maglalaro lang daw kami. Tapos yun na po ang nahuli kong natandaan. Nagkatinginan si Simon at Mang Ato. Tiyak nilang may bagong galaw ang mga aswang. Hindi lang nila ginagawang tirahan ang baryo, kundi gumagala na rin sila sa mga karatig na lugar. Kinabukasan, dinala nila ang bata sa barangay hall ng Balitang. Ipinatawag kaagad ang mga magulang ng bata at napuno ng iyakan at pasasalamat ang munting silid ng opisina ng kapitan. Lumapit si Simon sa ina ng bata. Huwag niyong hayaang gumalang mag-isang anak ninyo, lalo na po paggabi. May mga nilalang na hindi basta-basta at kapag nakuha ka nila, bihira na ang makabalik. Nagpasalamat ang pamilya ng bata at tinanong kung sino si Simon at si Mang Ato. Hindi na sila nagsalita pa ng mahaba. Umalis kaagad sila sa barangay hall at bumalik sa kubo ni Mang Ato. Kinagabihan habang nagluluto ng kape si Simon, bigla siyang napatigil sa tapat ng kalan. May naalala siyang detalye habang nasa kuweba. Isang bahagi ng dingding sa sulok, may ukit na mukha ng hayop at isang pangalan. Ang nakalagay doon ay Ato. Napalingon siya kay Mang Ato na noon ay nakaupo sa may gilid ng pintuan, humihigop ng tsaa. Mang Ato, may ukit po sa dingding ng yungib na pinanggalingan natin kagabi. May pangalan po doon, nakalagay Ato. Hindi agad sumagot si Mang Ato. Tahimik itong nakatingin sa kanyang tasa. Maya-maya, tumayo ito at lumapit sa kanya. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo, Simon. Pero may hindi pa ako nasasabi. Ano pong ibig niyong sabihin? Bago pa man ako maging albularyo, ako ang una nilang biktima. Po, papaano po? Noong kabataan ko,
Isa akong errand boy sa parehong retreat house. Kagaya mo, nagtatrabaho ako sa kusina. Sa paghahakot ng mga gulay, tubig at paglilinis. Akala ko dati normal lang ang lahat. Hanggang sa isang gabi narinig ko ang sigaw mula sa isa sa mga silid. Doon ko nakita kung paano nila tinatanggal ang balat ng isang tao habang buhay pa ito. Pilit ko sanang isusumbong pero walang naniniwala. Kaya naman, naglayas ako bigla. Bakit kayo bumalik sa lugar na yun? Tanong ni Simona. Dahil may iniwang sumpa, hanggat hindi nauubos ang lahi ng mga aswang sa uwan-uwan, palagi akong binabalikan sa panaginip. Palagi akong tinatawag sa pangalan ko, kaya bumalik ako at nagsanay bilang albularyo para labanan sila. Napahawak si Simon sa kanyang dibdiba. Parang may mabigat na bato pumalo sa kanyang puso. Lalong lumalim ang galit niya sa mga aswang. 2 araw ang lumipas habang abala sa paglalagay ng palaspas si Simon sa sulok ng bahay ni Mang Ato. May biglang sumulpot na matandang babae sa bakuran. May bitbit itong puting supot at isang bungkus ng halamang amor seko. Layla ba ang pangalan ng kapatid mo? Tanong ng matanda. Napakunot ang noo ni Simon. Bakit niyo po natanong? Inabot ito ng batang may sugat sa pisngi. Umiiyak siya habang sinasabing dalhin ko raw ito sa kuya niyang si Simon. Agad na kinuha ni Simon ang supot. Pagbukas niya, may laman itong isang pulang panyo, kaparehong disenyo ng iniwan noon sa may pintuan nila, at isang piraso ng papel na may nakasulat. At ang nakalagay doon, kunin mo man ang isa, babawiin namin ang isa pa. Mabilis siyang bumalik sa loob ng kubo at kinuha ang kanyang baga. Mang Ato, si Layla! Nakuha nila si Layla! Agad namang tumayo si Mang Ato at nagsimulang mag-impake ng kanilang gamit. Hindi sila nag-aksaya ng oras. Muli nilang binagtas ang daan, pabaryo uwan-uwan. Habang binabaybay nila ang daan, ramdam ni Simon ang sunod-sunod na sipa ng hangin sa kanyang muka. Pikit ang kanyang mata pero malinaw na nasa kanyang isip si Layla, ang kapatid niyang hindi niya kayang mawala. Pagdating nila sa paanan ng retreat house, hindi nila ito inabutan. Wasak na ang gusali, ang mga pader ay may mga bakas ng dugo at ang kisame ay bumagsak na. Ngunit sa gitna ng guho, may isang bilog na marka sa lupa at sa gitna nito ay nakalagay ang isang itim na garapon. Lumapit si Simon, inabot ang garapon at dahan-dahang binuksan. Sa loob ay may maliit na hibla ng buhok at isang piraso ng tela mula sa damit ni Layla. Hindi pa huli ang lahat. May biglang bumulong sa hangin. Kung gusto mong mabawi ang kapatid mo, palitan mo siya. Napalingon si Simon. Walang tao doon pero alam niyang pinakikinggan sila. Dahan-dahang ibinaba ni Simon ang garapon sa lupa habang nanlalamig ang kanyang mga palad. Paulit-ulit ang tinig sa kanyang isipan at nagsasabing palitan mo siya. Tila isang alok na hindi pwedeng tanggihan, ngunit hindi rin niya kayang tanggapin. Narinig mo yon? Tanong ni Mang Ato habang inaalalayan siya. Gusto nilang kapalit ako para pakawalan si Layla. Hindi natin ibibigay ang sarili mo. Hindi yan solusyon. Ano po? Ano pong dapat nating gawin? Kailangan nating putulin ang ugnayan mo sa kanila habang may koneksyon kayo ni Layla sa lahi nila. Dahil sa dugo sa sumpa, makakapasok at makakapasok sila sa buhay nyo. Putulin? Papaano? Sa pamamagitan ng panata. Gagamit tayo ng lumang ritual para putulin ang ugnayan. Pero may kondisyon. Dapat kang mamili. Anong pipiliin ko? Buhay ng kapatid mo o buhay ng mga nilalang na yan? Nanahimik si Simona. Mabigat sa dibdiba. Tumigil siya sa paghinga ng ilang segundo habang pinagmamasdan ang guho ng dating retreat house. Gusto kong tapusin sila. Ayoko nang may iba pang mapahamak pa. Pero gusto ko ring mabawi si Layla. Kinagabihan, inihanda ni Mang Ato ang lugar para sa rituala. Sa gitna ng bilog na guhit sa lupa, pinagitnaan nila ang garapon at isang larawan ni Layla. Palibot nito ay ang mga halamang gamot, pamintan duroga, asin at langis mula sa nyoga. Hawak ni Simon ang mutya sa kanyang dibdiba
habang ipinipikit ang mga mata at paulit-ulit na binibigkas ang dasal na tinuro ni Mang Ato. Muli at muli hanggang sa lumakas ang ihip ng hangin, umangat ang garapon sabay buga ng maitim na usok. Napatra si Simona. Mula sa usok ay nabuo ang hugis ng isang muka. Ang mukha ni Aling Petra. Nangingitim sa galit at nagtatanong Pinili mong tapusin kami. Kahit kapalit ay ang kanya. Tumindig si Simona. Oo, kailangan tapusin na ang lahi nyo para makalaya kami at gagawin ko yon. Sumigaw si Aling Petra. Nagliyabang paligid. Nagputukan ang mga garapon at lalagyan ng mga dahon sa may altar ni Mang Ato. Ngunit hindi natinag si Simona. Patuloy siyang bumibigkas ng dasal. Patuloy siyang nakatindig. Maya-maya humupa ang apoy. Ang mukha ni Aling Petra ay unti-unting nawala hanggang sa naging abo ang paligid ng garapon. Tumahimik ang paligid. Napaluhod si Simon sa lupa. Nangingilid ang luha. Tapos na ang koneksyon, sabi ng matanda. Kinabukasan bumalik sila sa bahay ni Aling Ason sa kanilang paglapit. Laking gulat ni Simon nang bumungad sa kanya si Laila. Nakatayo sa bakuran, may suot na bagong duster at may hawak na baso ng tubig. Kuya! Wika nito. Napaluha si Simon. Agad niyang niyakap ang kapatid. Anong nangyari sa'yo, kuya? Nagising na lang ako dito tapos parang panaginip na lang ang lahat. Hindi na sumagot si Simon. Hinaplos niya ang ulo ni Laila at hinalikan sa noo. Wala yun, tapos na ang lahat. Lumapit si Aling Ason. Hindi alam ang buong nangyari pero nagpasalamat sa langit nang makitang buo ang kanyang mga anak. Lumipas ang mga araw, bumalik sa pagtitinda si Simon ng lugaw. Si Laila ay patuloy sa pag-aaral. Si Mang Ato ay bumalik sa bundok ng La Libertad. Ngunit iniwan kay Simon ang isang maliit na kahon doon. Doon nakalagay ang mga kasangkapan ng isang tagapagtanggola. Mutya, langis at anting-anting. Sakaling bumalik sila, alam mo na ang dapat gawin. Sulat ni Mang Ato. At mula noon naging tahimik ang buhay ni Simon. Ngunit sa bawat pagtahimik, lagi siyang alerto. Dahil alam niyang sa liblib ng mga lugar sa Pilipinas, may mga barangay pa rin pinamumugaran ng mga nilalang ng kadiliman. At hindi lahat ay kasing swerte niya. Sa harap ng panganib, ang tapang ay hindi lamang nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa tibay ng puso. Minsan, ang sakripisyo at matalinong pagpapasya ang nagliligtas sa mga mahal natin sa buhay. Maging mapanuri sa mga oportunidad, lalo na kung ito ay galing sa mga lugar na hindi mo kilala. Hindi lahat ng tahimik ay ligtas. May mga katahimikang nilulunok ang sigaw ng katatakutan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayon. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe kung bago pa lamang po kayo sa channel namin ito. Maraming salamat at ingat po palagi.